Gandang gabi po sa inyong lahat. Again, it's a privilege po and it's an opportunity para sa akin na maibigay po ang salita ng Diyos. So tayo po yung manalangin bago po tayo magpatuloy. Dakila at banal na Diyos, sa gabing to Lord ay nagpapasalamat po kami for the opportunity na mag-aaral ng iyong salita. Panginoon, if there sa aming kalagitnaan, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa aming mga puso, Panginoon, na itama mo po ito, Ama. Lord, sa akin po, Lord, na mga ng salita, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At ang iyong pangalan po, maluwalhati, Panginoon, ang pangalan mo po, ang maitaas. Dalayan ko po, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa amin, magbigay po ng puso, Lord, at isipan na susunod, Lord, sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sa oras na to. Salamat sa paggabay at patnubay mo po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 16. So, for the past few months, ang nagiging topic natin is stewardship and thanksgiving. So, I prayed sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ano po ba ang gusto nyong ipangaral ko ho? I-share sa mga kapatiran na it will benefit them, ganun din it will benefit me. So, I'm led by the Lord na yan ako sa topic ng stewardship, no? So, kung titignan natin yung Luke chapter 16, makikita natin sa Luke chapter 16 verse 1. So, in Luke chapter 16 verse 1 to 13, so makikita po natin dito yung pagtingin ng Panginoon, no? Sabi dito sa verse 1, "And he said also unto his disciples, There was a certain rich man which had a steward." So, umpisa pa lang ho dito, sinasabi na there was a steward, no? Ano po ba ibig sabihin ng steward, no? Maaaring sa believers ho, yung ibig sabihin ng steward versus yung siguro sa unbeliever, I don't think na pinapahalagaan nila yung word na steward, no? Maaaring sa atin ho, no? Kasi dalawa lang yan, di ba? Parang sinasabi nga nila, either katiwala ka or yung isa, no? Katiwaldas, no? So, sa atin po, no? Na sinasabi ng Panginoon, no? There was a certain rich man, no? Which had a steward. So, sinasabi dito ng Panginoon, mayroong isang, kung i-analyze po natin ito mabuti, kung i-analyze natin yung situation dito, there was a certain rich man na may steward. Hindi sinasabi na there was an owner or there was someone na high-ranking na ano. It's about steward, no? Lahat po tayo steward, no? Ang Panginoon ho, ang Diyos, He is the owner of everything, no? Ito yung state natin. Makikita ho natin yan kahit sa Old Testament. Even si Abraham, no? Wala siyang pag-aari na permanent dito sa lupa. He dwelt in tents. Ang sabi nga sa isang nabasa ko, ang ownership lang na meron siya ay yung libingan nila. So, ganun po yung stewardship nung time na yun, no, nung Old Testament.
Ngayon ho, bakit ho itong kapanahonan natin, why is it na particularly mga unbeliever, no? They don't really care about yung parang wala silang pakialam sa word na stewardship. Bakit ho? Kasi ho, ang alam nila, or even in Christian circles, parang we are the owner. Kami ang nagamay-ari nito. Minsan na natin, sa akin naman to bahala na ako kung anong gagawin ko dito. Sa akin naman to I mean, what do other people care? Kung paano ko gamitin tong resources ko. Hindi nila nakikita that God owns everything na meron tayo. We are just stewards, no? Yung oras natin, yung resources natin, yung will natin, no? So, it's not about ownership, it's about stewardship. Yung time, the resources, even our will, no? Kung ano yung gusto natin gawin sa ating buhay. Kung ano yung gusto nating matapos, maaaring gusto natin magnegosyo, kung ano yung gusto natin gawin. No? Even the scripture reaffirms yung thinking na ganon. Sa Psalm 24, verse 1, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein." So, dapat to, yun yung maging thinking natin. The thinking of being a steward and not being the owner. And also, yung pangalawa, makikita natin sa verse 1 pa rin, Luke chapter 16. So, basahin ko ulit ito. "And he said also unto his disciples, There was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had